mandato at mga programa ng Philippine State College of Aeronautics. Ating alamin kasama si retired Brigadier General Gerardo Zamudio, Flying School Director ng Philippine State College of Aeronautics. Director Zamudio, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon, Asek Weng and Yusek Mards, Asek Joey sa ating mga tagapagsubaybay. Thank you very much for inviting us here sa Bagong Pilipinas. Malaking opportunity ito para sa amin para maipagmalaki natin yung magandang hinaharap po ng ating aviation industry, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil doon sa pinaka-latest na data na inilabas po ng Boeing at saka ng Airbus, umaabot ho ng halos 2 milyon ang kinakailangan na dagdag na mga trabahador ho sa aviation industry hanggang sa 2043. At dito sa more or less 2 million nito, Asek Weng and Yusek Mards and Asek Joey, ay 649,000 na additional pilots ang kinakailangan para po sa 2043. Kaya maraming salamat at may promote namin ang kalagahan ho ng aviation, ang PhilSCA na pinamunuan po ni Professor Marwin de la Cruz, ang aming pong President. Thank you ho. Sir, maraming salamat po sa information po na yan. Pero sir, una po sa lahat, ano po ba ang pangunahing mandato po ng Flying School ng Philippine State College of Aeronautics at paano po ba ito naiiba sa iba pang mga aviation schools sa ating bansa? Sa Flying School, ang aming pong mandato ay kami ay mag-produce ng world-class na piloto, mga highly trained professional pilots para isupply natin po sa pangailangan ng aviation industry. At kami naman po ay maayos po namin itong napiperform sapagkat yung mga estudyante ho namin ay mayroon pong 4 na qualifications, itong PPL, yung private pilot license, commercial pilot license, at mayroon din po silang ratings ho sa multi-engine at saka sa instrument rating. At marami po kami mga plano, pero siguro ito pagkatapos ho na maaprubahan yung aming National Aviation Academy of the Philippines. By the way, gusto ko lang hong i-report po sa ating mga tagapagsubaybay na ang Senado ho at saka ang Kongreso ay inaprubahan na ho yung ating National Aviation Academy of the Philippines. At ito ay for signature na ho ng ating Pangulo. Ngayong August 7 ho na isubmit ito sa Malacanang. At kayo po ay excited na, Asek and Yusek, dito sa pagpirma ni Presidente pa sapagkat ito ang magiging formula para tayo po ay makibahagi dito sa napakalaking pangailangan po sa aviation industry sa buong mundo. Ang pinag-uusapan dito, Asek Weng, ay ito ay multi-trillion dollar na ekonomiya, size ng ekonomiya na makakatulong ho sa ating bansa kung makakakuha tayo ng share dito. Kaya dapat pinaghahandaan natin ito sa Bagong Pilipinas. Kinakailangan na tayo po ay magsama-sama na magkaroon tayo ng isang pinagmamalaking aviation industry sa ating bansa because of the very strategic location po ng Pilipinas. Tayo ay nasa sentro tayo, kahit natawag tayong perlas ng silanganan dito Asek Weng kasi talagang maganda ang location. Kaya naman pagdating po sa maritime ay number 1 na tayo. Pero sana ho, hindi lang sa maritime, pati sa aviation industry, ay sa aviation ho ay maging supplier din ho tayo ng mga highly skilled, technical na mga workers ho sa aviation industry, Asek Weng. Director, nabanggit niyo po yung demand until 2043 at yun nga po, nabanggit niyo rin yung maritime industry ay numero 1 na. So ano po yung mga hakbang ng inyong ahensya para po ma-ensure na yung mga magtatapos po sa inyong school yung world class talaga at yung employable talaga sa buong mundo? Yeah, so sa ngayon ay unang-una ang ginagawa
natin ay yung talagang number one, identify natin yung mga kinakailangan na training na dapat mapasukan din ng mga existing instructors natin na karamihan mga doktor na. So at number second is yung ang pangalawa dito ay yung identified natin ano yung mga facilities, mga equipment na kinakailangan, including yung doktrina at saka including yung organization po ng PhilSCA. Kaya nga, napapanahon nito, ASEC Joey, yung National Aviation Academy of the Philippines, sapagkat dito talaga ang requirement ng batas sa NAAP, sa National Aviation Academy of the Philippines, ay mag-provide tayo ng world-class na aviation training and mga professional education. At dito, maraming mga nakalagay doon sa bagong batas na ito na magbibigay ng daan para po sa amin na makapag-produce ho tayo ng isang world-class na mga aviators, sa mga workers. Pagkat doon ho, ASEC Joey, ay mag-maintain tayo ng local and foreign, mag-maintain tayo ng pool of local and foreign na mga experts, na mga instructors at mga advisors na consultants na babayaran sila doon sa kanilang yung kaparehas ng kanilang natatanggap sa pribado para makapakuha tayo ng kinakailangan natin ng mga knowledge, skills, at saka kasama na yung attitude ASEC Joey. Sir, ano pong mga programa meron ang flying school para sa mga estudyanteng nais maging piloto? Kasi alam naman po natin na mahal ang tuition para makapasok o para mag-aral bilang piloto, no? I'm sure alam niyo po to, galing po kayo sa Air Force, na marami po sa mga pumapasok sa Air Force, nagtitraining lang, then after a certain period of time, lumalabas sila para mag-apply sa commercial, di ba? Sir, so paano niyo po ba ito tutugunan ngayon? Yes, actually, yung nabanggit ko kanina, 4 na qualifications. Number 1 is yung PPL, yung license niya sa private pilot license, yung commercial pilot license, yung instrument ratings niya, and yung sa multi-engine ratings niya. Pero mayroon pa kaming plano na sana na pag ang National Aviation Academy of the Philippines ay naaprubahan na, plano namin na bumili din kami ng mga simulator din na para sa type rating ng mga estudyante namin na pupunta ng Airbus, sa Boeing. Kasi mayroon tayong 42 private flying schools all over the country. Pero ang kulang nila ay yung sa type rating. So, ang taas-taas, ang laki ng requirements sa type rating, nasa mga 1.8 million para ikaw ay maging qualified na piloto sa isang particular na klase ng eroplano. So, ngayon, alam ko mahirapan itong ating mga graduates sa mga pribadong mga flying schools. Kaya ito ay pinagtitingnan namin, pinag-aaralan namin kung paano pwedeng pumasok yung gobyerno para itong mga graduates sa iba't ibang mga flying schools ngayon ay ma-ready natin sila para deployable sila sa buong mundo at tayo ay maging supplier tayo ng mga piloto sa buong mundo. Hindi na mga nagtatrabaho sa bahay, kundi talagang mga piloto ho na talagang highly skilled ang pwede natin maipagmalaki USEC or ASEC Joey. Okay. Sir, ano po bang klase ng suporta naman po yung binibigay ng Philippine State College of Aeronautics sa mga estudyante po? Meron po ba kayong mga scholarships or counseling or career placement po sa eskwelahan po? Meron. Number 1, yung scholarship. Yung sa ibang mga courses, marami kasi kaming courses dito sa PhilSCA. Meron kaming Bachelor of Science in Aeronautical Engineering. By the way, top-notcher kami dyan, ha? Dito sa latest na examination, board examination, sa amin yung 6, yung number 1 and the rest sa amin yun.
At saka yung passing percentage namin napakataas, almost 90% of those who took the examination nakapasa. Tapos tayo ay provider rin tayo ng mga engineer ho, aeronautical engineer sa iba't ibang mga kumpanya ho sa ibang bansa. Then meron tayong Bachelor of Science in Air Transportation, Major in Advanced Flying, ito yung pinamumunuan ko ho. Yung Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology, Associate Aircraft Maintenance Technology, Bachelor of Science in Aviation Electronics Technology, Associate in Aviation Electronic Technology. Mayroon pa kaming mga ibang kurso, yung Bachelor of Science in Aviation Communication, Major in Flight Operations, Bachelor of Science in Aviation Safety and Security Management, Bachelor of Science in Supply Chain Management with specialization in Aviation Logistics, Bachelor of Science in Aviation Tourism, Major in Travel Management, Bachelor of Science in Aviation Information System with specialization in Aviation Information System, Bachelor of Science in Aviation Information Technology with specialization in Aviation Information Technology. Lahat ng papasok dyan sa kursong na yan ay scholar, walang babayaran. At doon sa flying school naman, sa flying training, ang gastos na ngayon ay 3.2 million pesos bawat estudyante. Kaya yung mga pumapasok sa amin ay yung the best of the best dito sa PhilSCA. Hindi ka maaaring mag-exam doon sa flying training kung wala kang GPA na 90 and above. So ngayong taon, ang kinuha namin is 35. Ang examinees po doon is 2,589. Ang kinuha lang ho namin is 35. Ganun ho, kalalim talaga. Kagagaling yung mga estudyante po namin dito sa PhilSCA. At mayroon kaming bridging program para doon sa employment. Ngayon ho ay binibridge namin yung mga piloto namin, yung graduates namin sa Army, sa Air Force, sa Navy, sa Coast Guard, para ma-acquire nila yung disiplina ng military para pag pumunta sila ng commercial airline, mayroon silang rango, mayroong maturity, mayroong flying time, at talagang pagkakatiwalaan sila sapagkat sila po ay galing sa kasundaluhan, mataas yung kanilang disiplina. Yun yung bridging program namin na ginagawa ngayon. Thank you. General, doon naman po sa aspeto ng safety protocols at saka standards po kasi kapag nababanggit po yung mga private flying school, di natin maiwasan na nagkakaroon ng aksidente lalo na po doon sa Region 3 area po. So ano po yung mga ipinapatupad yung standards at protocol para po ma-ensure na ligtas po yung mga estudyante habang nagsasanay? Well, ang lahat naman ng flying school ASEC ay sumusunod doon sa mga polisiya na mayroong kailangan sa safety and protection ng ating mga estudyante ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Unang-una, kinakailangan na kami ay nakakomply doon sa certification na ni-require ng CAAP. Napakahigpit nun nung mga requirement na yon. Pati yung aircraft safety and maintenance programs na kinakailangan ng CAAP, kinakailangan i-comply namin yan. Pati yung pilot training standards na kinakailangan, dapat i-comply din namin yan. Yung safety management system, yung SMS ng CAAP, sinusundan din namin yan. Pati yung medical standards, yung operational safety programs ng CAAP, sinusundan namin yan para ma-ensure natin na ang mga estudyante po natin ay ligtas na makakapaglipad po sila. General, meron pong tanong mula sa ating kasamaan sa media na si Tuesday News sa DZBB. Sabi po niya, sa mahal ng tuition at training para sa kursong yan, paano po naman makatitiyak ang mga graduate at kanilang mga magulang na sulit din naman at mababawi ang kanilang tuition sa alok na pasweldo sa actual na trabaho? May mga nagsasabi po kasing mababa raw po ang sweldo rito sa Pilipinas kaya mas ginugusto ng marami na sa abroad magtrabaho. Meron po ba kayong programa na study now, pay later, gano'n? Thank you very much. Si Tuesday ho ay kakilala ko yan, kaibigan ko yan si Tuesday. Wala namang babayaran ho yung mga magulang kasi as I have said, yung ating pong PhilSCA, yung flying school natin, ay scholar po sila ng bayan. Ang 3.2 million na yon ay
gastos na magagaling po sa atin, galing po sa gobyerno. At ito ay makakabalik sa atin sa pamagitan na kapag sila po ay nagtrabaho na sa commercial airlines, mataas ho ang sweldo ng piloto, kaya tinatawag na lucrative yung trabaho sa airlines, sa commercial airlines, kasi mataas talaga. Yung mga classmate ko na naunang pumunta ng airlines, ngayon ay nasa 15,000 US dollars, mayroon pang 20 US dollars ang kita nila. So talagang malaki ho. Kaya lang pa nagsisimula, yung habang nag-build ka ng flying time, ay magsisimula talaga doon sa 100,000, 150,000, ganun talaga ho. But once you have already gained your time, your flying time, at tumagal ka na dyan, ay malaki talaga ang soldo natin dyan, malaki ang soldo dyan, at yan naman ho ay hindi lingid po sa kaalaman po ng ating mga kababayan. Kaya dapat palakasin po natin yan dahil pag nagtrabaho tayo sa ibang bansa, ang kikita niyan yung gobyerno natin because 25% ng kanilang salary, yung kanilang matatanggap, ay ibibigay nila sa gobyerno in the form of tax. Sir, mensahe niyo na lang po sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga piloto at aviation professionals sa ating bansa. Yes, maraming salamat sa ating mga kasamaan po dyan sa studio, kay Asek Joey, Asek Weng, at saka Yusek Mards. Panahon na ng pagbabago. Yan ang hymn ng yung ating bagong Pilipinas. Tayo po ay magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan at ating pong iayos ang mga dapat ayusin. Kaya ako'y naniniwala para masaayos po natin yung ating pag-supply ng mga aviators at saka mga technician, mga maintenance. Itong National Aviation Academy of the Philippines po ay isang sagot po dyan. Yan ang formula, yun ang sagot namin para sa ganon ay tayo maging supplier tayo ng mga manggagawa sa buong mundo. Dahil tayo ho ay talagang kinikilala, respetado ho, pero kinakailangan yung numero na almost 2 million na mga manggagawang kinakailangan po sa buong mundo. Dapat hindi natin yan tinitingnan. Dapat po yan ay tinatrabaho natin yan. May mga kaakibat na programa, activities, budget po yan. Ibigay po natin yan para makuha natin ang share na kinakailangan po ng Pilipinas sa panahon po ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa ating mga tagapagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong oras. Retired Brigadier General Gerardo Zamudio, Flying School Director ng Philippine State College of Aeronautics. Sa dami ng scholarships na sinabi ni Director Zamudio, baka pwede pa akong humabol. Pumasa ako ng PMA exam noon. Pero Baka mataas pwede ang pa. Pero GPA. yung mag-Air Force. Oo. Ako, once in my life, pinangarap ko maging piloto. Once sa time. Ako gusto ko dati maging stewardess. Ay, May lahat Nagkatrabaho tayo. Aviation. Doon tayo sa Himpapawid. Nasa Himpapawid naman tayo ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.